Nandito ka na naman, sa isang silid na pinalalamig ng katahimikan pagkatapos ng isang bagyo. Ang bagyo na siya mismo ang lumikha mula sa wala. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Isang salitang binitawan mo ng walang malisya. Ngunit sa kanyang mga kamay, ito'y naging isang sandata, isang gabi ng sigawan. Mga luhang hindi mo alam kung totoo. At sa huli, ikaw ang nag-aayos. Ikaw ang humihingi ng tawad. Kahit hindi mo alam kung para saan. Iniisip mo, ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok sa iyong pasensya. Isang pagsubok sa iyong pagmamahal. Inaakala mo na kung malalagpasan mo ito, kung mapapatunayan mo ang iyong katatagan, lahat ay babalik sa dati. Lahat ay magiging maayos. Ngunit narito ang katotohanan. Isang malamig at matalim na katotohanan na bumubulong sa likod ng iyong isipan. Hindi niya sinusubok ang iyong pagmamahal. Hindi niya sinusukat ang iyong debosyon. Sinusubok niya ang iyong mga hangganan. Sinusukat niya kung hanggang saan kayo yuko bago ka tuluyang mabali. Ito ang kanyang stress test. At hindi kanya hinahayaang manalo. Isipin mo, ang mga maliliit na krisis na biglang sumusulpot, ang mga nawawalang susi bago ang isang mahalagang lakad, ang mga biglaang away tungkol sa mga bagay na hindi naman mahalaga, ang mga dramang isinasadula niya ilang oras bago ang isang okasyon na dapat ay masaya. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga kalkuladong galaw. Ito ay sikolohiya sa pinakamadilim nitong anyo. Bawat pagsubok ay isang data point para sa kanya. Sa bawat oras na inaayos mo ang kanyang gulo, tinuturuan mo siya. Tinuturuan mo siya kung gaano kalaki ang kaya mong tiisin. Tinuturuan mo siya kung gaano kakahusay maging unan para sa kanyang mga emosyonal na suntok. Tinuturuan mo siya kung aling mga salita ang pinakamasakit, kung aling takot ang pinakamalalim, para magamit niya ito sa susunod. Ang layunin ng stress test na ito ay hindi para patatagin ang relasyon. Ang layunin ay para alamin kung gaano kakadaling kontrolin. Tingnan natin ang isang halimbawa. Kilalanin natin si Adrian at Clara. Si Adrian ay may malaking presentasyon sa trabaho. Isang bagay na pinaghandaan niya ng ilang linggo. Ang magpapasya sa kanyang promosyon. Gabi bago ang presentasyon, biglang nagalit si Clara. Ang dahilan, isang plato na hindi nahugasan ni Adrian kaagad. Ang maliit na isyu ay naging isang buong gabing away. Mga paratang ng pagwawalang bahala. Mga tanong tungkol sa kanyang pagmamahal. Hindi nakatulog si Adrian. Pumasok siya sa trabaho na pagod, magulo ang isip at puno ng pagkabalisa. Bumagsak siya sa kanyang presentasyon. Ang promosyon ay napunta sa iba. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Clara na may matamis na ngiti at isang yakap. Okay lang yan, mahal. Bawi ka na lang sa susunod, sabi niya. Nakikita mo ba? Hindi iyon tungkol sa plato. Ito ay tungkol sa sabotage. Isang paraan para panatilihin siyang maliit. Isang paraan para siguraduhin na ang mundo niya ay umiikot lamang sa kanya, kay Clara. Kapag nalalagpasan mo ang kanyang stress test, hindi ka nananalo. Pinapatunayan mo lang sa kanya na epektibo ang kanyang pamamaraan. Ang bawat paghingi mo ng tawad para sa kapayapaan ay isang pag-apruba. Ang bawat pag-aayos mo sa kanyang gulo ay isang insentibo
para gumawa siya ng panibago. Inilalagay ka niya sa isang estado ng palaging pagkabalisa, isang fight or flight mode na hindi natatapos. Sa ganitong estado, mas madali kang manipulahin, mas madali kang pasunurin. Ang iyong enerhiya ay nauubos sa pag-survive sa araw-araw. Wala nang natitira para lumaban. Ngayon, maaaring itanong mo, bakit niya ito ginagawa? Mahal ba niya ako? Ang sagot ay komplikado at malupit. Maaaring sa kanyang baluktot na paraan, ang tingin niya rito ay pagmamahal. Ngunit hindi ito ang uri ng pagmamahal na nagpapalaya. Ito ay pagmamahal na kumukulong. Ito ay nagmumula sa malalim na kawalan ng kapanatagan sa sarili, isang takot sa pag-iwan, isang pangangailangan para sa absolutong kontrol. Kung palagi kang nasa bingit ng gulo, hindi mo siya maiiwan. Masyado kang abala sa pag-aapula ng sunog para makahanap ng pinto palabas. Ito ang pinakamalaking revelasyon. Ang stress test ay hindi idinisenyo para malagpasan mo. Ito ay idinisenyo para mabigo ka. Dahil sa iyong pagkabigo, kailangan mo siya. Sa iyong pagod, siya ang iyong pahinga. Sa iyong kalituhan, siya ang nagbibigay ng panandaliang kalinawan, isang kalinawan na siya rin ang lumikha. Ito ang siklo ng abuso, lumikha ng problema, mag-alok ng solusyon, maging tagapagligtas mula sa bagyo na ikaw mismo ang nagpasimula. Kaya paano mo ito hihintuin? Paano ka bababa sa gulong na ito na walang tigil sa pag-ikot? Ang unang hakbang ay ang pagkilala. Pangalanan mo ito. Hindi ito passion. Hindi ito intensity. Ito ay manipulasyon. Huwag mong subukang manalo sa laro. Ang tanging paraan para manalo ay ang tumangging maglaro. Kapag lumikha siya ng krisis, huwag kang sumugod para ayusin. Manatili kang kalmado. Huwag mong saluhin ang kanyang emosyon. Ito ang tinatawag na gray rock method. Maging uninterested, maging boring. Ang isang manipulator ay nawawalan ng gana kapag hindi sila nakakakuha ng reaksyon. Magtakda ka ng malinaw na mga hangganan. Hindi ako makikipag-usap sa iyo kapag sumisigaw ka. Kailangan ko ng espasyo para sa sarili ko. At ang pinakamahalaga, protektahan mo ang iyong kapayapaan na parang ito ang pinakamahalaga mong yaman. Dahil ito nga, ang tunay na pag-ibig ay hindi isang battlefield. Hindi ito isang walang katapusang pagsubok ng katatagan. Ang tunay na pag-ibig ay isang kanlungan. Isang lugar kung saan maaari kang maging mahina. Hindi dahil sinusubok ka, kundi dahil ligtas ka. Kung ang pag-ibig na nararamdaman mo ay parang isang giyera, marahil ay oras na para isuko ang laban. Hindi dahil talo ka, kundi dahil pinipili mong manalo sa mas malaking laban. Ang laban para sa iyong sarili.